Tawagin niyo na lang po akong Elmo mga kapasta. Taong 2012 nang may ma-experience akong kakatwa sa ospital na pinagtatrabahuhan ko bilang isang medtech. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong ospital yon kasi po ay baka may makarinig ng kwento ko at matakot pa sila doon. Ang totoo, bago pa lang ako doon madami na akong nadidinig na mga kwento ng kababalaghang nararanasan ng mga staff doon sa iba't ibang department. Pag nakakarating yun sa taas, pinagbabawalan kami na pag-usapan yun dahil baka daw makaapekto sa imahe yung karanasan ko doon. Ay pwedeng sabihin na hindi naman ganoon nakakatakot kumpara sa narinig kong karanasan ng iba doon. Pero para sa akin ay nakakatakot talaga yun at ayoko nang maulit pa. Graveyard shift ako noon at dalawa lang kami ni Erica na naka-duty. Palabas ako noon dahil may kukunin akong file sa ER. Nagpaalam ako sa kanya na nakaupo sa tapat ng window. May nasalubong ako matandang babae na may dalang request at bote ng ihi. Iniabot niya sa akin yun. Sabi ko naman ay may tao doon, tapos ay lumakad na ako. Hinabol ako ng ali dahil wala daw tao doon kaya napilitan akong bumalik. Tinawag ko si Erica dahil baka ako may kinuha lang pero wala nga siya doon kaya takang-taka din ako. Inasikaso ko na lang yung matanda bago lumabas ulit. Then after ko po dun sa ER, pabalik na ako ulit sa lab nang masalubong ko si Erica sa hallway. Paakyat siya ng 3rd floor noon. Tinanong ko kung saan pupunta pero kumaway lang siya sa akin. Diretso akong pumasok sa loob at naupo sa printer nang biglang may tumawag sa window. Dahil alam kong ako lang ang tao doon kaya tumayo ako para tignan. Pero nagulat ako nang makita ko si Erica na ina-assist na yung tao. Sabi ko sa kanya na ang bilis naman niya akong nakabalik. Hindi ko siya namalayan kasi halos kakapasok ko lang nun at hindi ko talaga nadinig na bumukas ang mabigat na pinto. Malayo din yung hagdan sa lab. Kumunot ang noo ni Erica at natawa. Hindi naman daw siya lumabas. Ako naman ang napakunot ang noo. Sinabi ko sa kanyang huwag niya akong lokohin dahil kumaway pa siya sa akin nung malapit na siya sa 3rd floor. Likas na matatakutin si Erica kaya nagtatarang agad ito at sinabing huwag ko siyang takutin dahil hindi nga daw siya lumalabas. Baka sa mukha niya ang takot kaya hindi ko alam kung ipipilit ko pa na nakita ko talaga siyang umakyat at kumaway pa nga sa akin. Balot talaga ng pagtataka ang isip ko noon pero pinili ko na lang i-ignore yun. Nawala naman na sa isip namin yun dahil pareho na kaming naging busy. Bigla kasing dumagsa ang pasyente nun sa ER kaya pabalik-balik si Erica doon. Tapos mga bandang 12:00 yun. Medyo bumibigat na ang mata ko kaya inaya ko siyang magkape. Umuo naman siya pero ako na daw ang magtimpla dahil may tinatapos pa siya. Sinilip ko kung anong ginagawa niya. May nire-record pala siya noon. Yung kapihan namin malapit sa pinto. At habang nagtitimpla ako, palingon-lingon ako sa kanya dahil sige kami ng daldalan. Saktong hawak ko na yung mug namin na may lamang mainit na kape nang biglang pumukas yung pinto at pumasok si Erica. Ang lakas ng hingal at buntong hininga niya. Dire-diretso ang pagsasalita niya. Ang toxic pa din daw ng ER dahil nadadagdagan pa yung mga pasyente doon kaya natagalan siyang makabalik. Natigilan ako at otomatikong napatingin sa kinauupuan ni Erica na kausap ko lang bago bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang Erica. Nandoon ito, nakatingin at nakangisi sa akin. Nang bumalik ang tingin ko sa Erica na kadarating lang, ay nakatingin din ito sa akin at tila nagtataka. Sa gulat dahil sa dalawang Erica na parehong nasa harap ko noon, bigla ko nabitawan ng mug at tumapon sa paa ko ang mainit na kape. Agad dumalo sa akin ang Erica na nasa pinto at tinanong kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi ko na magawang makapagsalita noon dahil nanginginig na ang buong katawan ko. Nanlalaki din ang ulo ko sa matinding takot dahil dalawang Erica ang kasama ko doon sa laboratory room at hindi ko alam kung sino talaga sa kanila ang totoo. Pero nakumpirma ko na ang Erica na agad dumalo sa akin nang matapunan ako ng tubig na mainit ang totoo. Dahil ang Erica na nakaupo ay nakatingin at nakangisi lang sa akin. Nang ituro ko siya kay Erica ay bigla na lang nawala. Kilabot na kilabot ako sa isiping sa mahabang oras
ay hindi pala ang totoong Erica ang kasama at kausap ko sa laboratory room, kundi isang masamang espiritu na ginaya ang anyo at boses niya. Ako nga po pala si Karen. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin. Bata pa ako, alam ko na may third eye ako. Hindi ko na matandaan kung kailan ang eksaktong edad kung saan naging aware ako sa third eye ko. Basta elementary pa lang, lagi na akong nakakakita ng mga multo at engkanto. May malaking puno ng balete sa likod ng school namin dati. Ayokong dumadaan doon kasi ang dami kong nakikita. Mga nilalang na mas malaki pa sa mga puno. Mga batang may sungay, yung iba may pakpak. Parang alam din nila na nakikita ko sila. Kaya tinutukso nila ako lagi. Ako na lang ang lumalayo. Nung medyo lumaki na, mas tumindi yung kakayahan ko. Nagkaroon din ako ng konting kakayahan na mahulaan ang hinaharap. Madalas wala akong mga panaginip kapag natutulog. Pero kapag may panaginip akong sobrang linaw, lagi itong nagkakatotoo. Premonition daw ang tawag. Tulad na lang ng masunog yung patahian ng tita ko. Nagsisisi nga ako na hindi ko sinabi sa kanya na napanaginipan ko yon. Baka napigilan pa at hindi nalugi yung negosyo ng tita. Nung gumraduate ako ng nursing, napunta ako sa isang public hospital. Nung unang 2 taon ko doon, night shift ako. Grabe, halos gabi-gabi akong nakakakita ng mga multo sa hallway ng ospital. Minsan nga, hindi ko na malaman sa kanila kung sino ba yung multo at sino ang totoong tao. Hindi naman ako natatakot sa kaluluwa. Mas takot ako doon sa mga lalaking dumadalaw sa mga pasyente. Oras na mamamatay na sila. Nung una ko silang makita ay wala pa ata akong 2 months na nagjo-duty sa ospital. Baguhan pa. Nung mga panahon na yon, may pasyente kaming binabantayan kasi kritikal ang kondisyon. Sabi ng doktor na katatapos pa lang ang duty, baka raw sa gabing yon mamamatay na yung matanda. Alerto naman kaming lahat. Ready na kung sakaling may mangyaring masama. Mga 2:00 ng madaling araw, nakikipag-usap ako doon sa isang bantay ng pasyente. May mga lalaking nakaitim na roba at itim din na sombrero na parang sa mga magician. Dumaan sila sa gilid namin. Ang bilis ng mga lakad nila. Ang haba ng roba nila na hindi ko makita yung mga paa nila. Kaya hindi ko alam kung naglalakad ba talaga sila o lumilipad. Sinundan ko ng tingin yung mga lalaki. Tapos pumasok ako sa ward na nasa dulo. Tinanong ako nung kausap ko kung ano raw ba ang tinitignan ko. Sabi ko, hindi ba niya nakita yung mga dumaan? Hindi raw. Doon ko na-realize na ako lang ang nakakakita sa kanila. Tumakbo ako doon sa ward kung saan pumunta yung mga lalaki. Bago pa man ako makapasok ay nakita kong palabas na rin sila. Nagmamadali. Parang may importanteng pupuntahan. Umiwas ako. Matagal ko pa sana silang susundan. Kaso narinig ko yung heart monitor ng pasyente. Tumigil na ito. Inasikaso ko agad yung pasyente. Nagtawag ng iba pang nurse para tumulong. Pero wala na talaga. Patay na yung matanda. Simula noon, napansin ko na tuwing may mamamatay ay lagi kong nakikita yung mga nakaitim na lalaki. Pero ako lang yung nakakakita sa kanila. Naisip ko, baka sila yung mga sumusundo sa mga patay na pasyente. Kasi wala naman silang ibang ginagawa sa ospital kundi ang lapitan ng mga mamamatay ng pasyente. Tapos aalis din naman. Tinatanong ako ng mga katrabaho ko, bakit daw lagi akong nauunang rumisponde sa mga namamatay na pasyente. Nagpalusot na lang ako. Sabi ko, magaling lang akong makiramdam. Magandang araw, ako si Mia.
gusto ko rin pong mag-share sa inyo ng naging karanasan ko sa ospital sa probinsya namin. Bakasyon noon nang mangyari yun. Nagkaroon po kasi ng UTI ang bunso naming kapatid noon. Pabalik-balik ang lagnat niya kaya dinala na siya ni mama sa ospital. Nung chinek up siya ng doktor ay hindi pa siya pinauwi. Kailangan na daw siyang i-admit dahil mataas na ang infection niya. Umuwi muna si mama noon para kumuha ng damit at ilang kailangan ng kapatid ko. Si papa naman ay nasa trabaho pa at gabi pa ang uwi. Sinabi ng doktor na ilang araw pa daw mananatili ang kapatid ko sa ospital para magamot ang infection niya. Ayos lang naman sana sa akin na magkapalitan kami ni mama na magbantay sa kapatid ko. Kaya lang, nang dahil nga sa may naranasan kaming kakaiba, ay hindi ko alam kung makakatagal pa akong magbantay sa kapatid ko. Nung unang gabi namin sa ospital ay doon ako natulog sa katabing kama ng kapatid ko. Wala pa kasing masyadong pasyente kaya may mga kamang bakante. Si mama naman ay sa bangko lang nakatabi ng kapatid ko. Bago ako matulog noon ay nakita ko pa si mama nakausap si papa sa phone niya. Nagtatanong kung ano na ang lagay ng kapatid ko. Nag-overtime kasi ang papa ko noon kaya hindi pa makapunta sa ospital. Hanggang sa makaidlip na din ako at nagtuloy-tuloy hanggang sa 3:00 ng madaling araw. Nagising lang ako sa pagyugyug sa akin ni mama. Tinatanong kasi niya kung ginamit ko raw ba yung cellphone niya nang makaidlip siya. Itinanggi ko yun dahil hindi ko naman talaga ginamit. Nauna pa nga ako makatulog sa kanya, ang sabi ko pa. Nakita ko sa mukha ang pagtataka ni mama. Mga bandang 1:00 ng madaling araw daw ay tumatawag ang messenger niya sa mga friend niya pero hindi siya sinasagot ng mga ito. Pero nung kay papa na siya tumawag ay sinagot naman. Nung dumating na si papa sa ospital, nabanggit din ni mama ang tungkol sa tawag, yung video call. Sinabi ni papa, nang sinagot niya ang tawag ay nakita niyang tulog na tulog si mama sa tabi ng kapatid ko. At ako daw ay hindi hagip ng kamera. Pero bukod sa amin ay may nakita daw siyang nakaputing babae sa paanan ng kapatid ko. Alam niyang hindi daw yun isang nurse dahil iba ang suot eh. Mahaba rin daw ang buhok. Pero hindi daw maaninag ni papa ang muka na parang malabo sa parting yun ng kamera. Naisip niya, baka raw ibang pasyente dahil hindi naman namin solo ang kwartong yon. Nang magsasalita na daw si papa, ay biglang namatay ang video call. Kaya si papa na ang tumawag sa mama ko. Pero hindi naman sinasagot. Sobrang nag-alala daw nun si papa. Baka kung ano na ang nangyari. Nang makausap na ni papa ang mama ko ng bandang 4:00, ay hindi rin alam ni mama ang nangyari dahil tulog daw siya ng mga oras na yon at ang cellphone niya ay nakalapag sa gilid kung saan wala namang makakakita. At isa pa, hindi rin pwedeng magalaw yun ng iba dahil may password ang cellphone. Kinilabutan kami noon at hindi na nakatulog pa. Pagbibiro pa ni mama, baka may kung anong nilalang sa ospital na pinakialaman ng cellphone niya habang tulog na tulog kami. Hindi ko alam ang magiging pakiramdam ko ng mga oras na yon habang kinikwento ni mama ang nangyari. Basta ang sigurado ko lang ay hanggat hindi pa nakakalabas ang kapatid ko sa ospital ay hindi na muna ako magbabantay tuwing gabi. Dahil baka sa susunod, hindi lang sa video call magpakita ang nilalang na yon. Kumusta po? Ako si Francis. I-share ko lang po sana ang karanasan ng mama ng kaibigan ko sa ospital. Naaksidente po sa motor noon ng kaibigan kong si Tommy kaya dinalaw ko siya. Gabi po siya na aksidente noon kaya kinaumagahan ay nagpunta agad ako para dalhan siya ng mga prutas. Nasa 3rd floor ang room ni Tommy pero naghagdan na lang ako kasi hindi naman gaano kataasan. Ang ospital nga pala ay hanggang ika-6 na palapag. Nakita ko naman agad ang kwarto at nadatnan ko siyang natutulog at binabantayan siya ni Tita Tess, ang mama ni Tommy. Hindi ko na lang siya ginising para makapagpahinga siya, kaya kami na lang ni Tita Tess ang nagkwentuhan. Hanggang sa naikwento niya sa akin ang katatakutan na naranasan niya sa ospital. Nung gabi raw na dinala nila si Tommy sa ospital ay kinailangan niyang bumili ng mga gamot para sa sugat. Kaya ang papa muna ni Tommy ang nagbantay sa kanya.
Nasa first floor ang pharmacy ng ospital. Minabuti na ni tita na mag-elevator na lang daw dahil sumasakit na rin ang mga tuhod niya. Nang pasara na daw ang elevator ay may humabol pang isang batang lalaki na may kapayatan ng itsura. Nasa 10 taon siguro. Sila lang daw dalawa ang sakay dahil gabi na rin at wala nang masyadong tao. Maya-maya pa raw ay nagsalita ang bata at tinanong siya kung nakita daw ba ni tita ang mama niya. Pinagtaka yun ni Tita Tess at binalik sa bata ang tanong na kung sino ba ang mama niya at ano ang pangalan ng bata at bakit niya hinahanap ang mama niya. Bakas daw sa mata ng bata ang kalungkutan at sinabing iniwan daw siya ng mama niya sa kwarto sa 3rd floor at hindi na bumalik kaya hinahanap niya. Sinabi naman ni Tita Tess sa bata na ihahatid niya ito sa information at ipagtatanong ang mama niya. Nang makalabas ng elevator sina tita ay hinawakan niya ang kamay ng bata. Napansin niya na malamig ang kamay ng bata, gayong hindi naman aircon ng elevator at ang mga kwarto doon sa ospital. Ang isang kamay daw ay may sugat na parang pinagtanggalan ng swero, pero hindi na lang inusisa ni tita. Sinabihan niya raw ang bata na bibili lang siya saglit ng gamot, pagkatapos ay pupunta na sila sa information. Nang saglit na malingat si tita ay nawala sa tabi niya ang bata. Hinanap niya sa paligid pero kahit anino ay wala siyang nakita. Kaya daw, siya na lang ang pumunta sa information para sabihin ang tungkol sa bata. Hinahanap sa computer ang pangalan pero walang ganung pangalan na naka-admit doon. Nagkatinginan din ang dalawang nurse at sinabihan si tita na baka ang sumabay sa kanya sa elevator ay ang batang namatay doon dahil sa sakit sa baga. Ang usap-usapan daw kasi ay nang dinala ng nanay niya sa ospital ay inantay lang siyang ma-admit at iniwan na ang bata. Pagkatapos nun ay ang lola na ang nagbantay. Hanggang sa ilang araw lang ay binawian na ng buhay ang bata. Kaya raw siguro hanggang ngayon ay hindi pa din matahimik ang kaluluwa ng bata. Kinilabutan ako sa kwentong yun ni Tita Tess at medyo nalungkot na rin dahil iniwan ng nanay niya ang bata. Hanggang sa magising na si Tommy at kinamusta ko siya. Maya-maya lang ay nagpaalam na ako. Gabi na rin kasi, kaya minabuti ko nang umuwi. Hinatid ako ni Tita Tess sa pintuan at sinabihan niya ako na kapag nakasabay ko daw ang bata sa elevator ay huwag ko na lang pansinin o di kaya ay lumabas na lang ako. Biro pa niya. Sa isip ko, ganun nga ang gagawin ko dahil kahit lalaki ako ay takot din ako sa mga multo. Mabuti na lang at may nakasabay ako sa elevator pagbaba at maayos naman akong nakalabas ng ospital. Richard nga po pala. Chard na lang para maikli. Nurse po ako. Almost 8 years na rin. Sa tagal ko dito sa trabaho, marami na rin akong naranasang kababalaghan dito. Sabi nga nung mga kasabay ko sa shift, hindi na raw sila natatakot sa mga multo. Mas takot pa raw sila sa head nurse namin kaysa sa mga gumagalang kaluluwa. Biro lang naman yun, Sir Neb. One time gabi na yun, may sinugod na matanda sa ospital. Ako yung nag-asikaso sa matanda. Naglagay ng suwero at nagbihis. Wala kasi siyang kasamang bantay. Mag-isa lang. Sabi nung mga nagdaang pulis, nakita raw nila sa gilid ng kalsada na nangingisay. Akala nga nila inaatake sa puso. Pero hindi naman. Nanghihina lang siya. Tinanong ko si tatay ng pangalan at edad niya. Amaro raw ang pangalan niya. Galing pa siyang Leyte. Tapos napadpad dito sa amin nung sunduin niya yung asawa niyang naglayas. Hindi niya nahanap yung asawa niya. Kaya naging palaboy na lang siya sa kalsada. Nagulat ako nung sabihin niya yung edad niya. 105 na raw ang edad niya. Hindi ako makapaniwala. Akala ko nagbibiro lang. Pero seryoso si tatay. Hindi namin malaman-laman kung anong sakit ni tatay. Nanghihina siya. Tapos may mga pagkakataon na bigla na lang siyang mangingisay. Kahit anong test ang gawin namin ay wala kaming makitang komplikasyon sa kanya. Kapag tinatanong ko naman, sabi niya kailangan niya lang daw na ipasa ang itim.
Naisip ko baka nagdedeliryo si tatay. Sa mga sumunod na gabi, lagi namin siyang nahuhuli na tumatakas palabas ng ward. Naglalakad siya kung saan saan. Tapos kapag may nakakasalubong siyang tao, kinakausap niya lagi. Lagi siyang nahuhuli ng mga nurse at gwardya. Pero makulit si tatay. Hindi siya tumitigil sa pag-alis. Isang gabi ako ang nakahuli kay tatay. Nasa hallway siya. Palinga-linga. May hinahanap. Agad akong lumapit at hinawakan siya sa braso. Sabi ko, maupo muna kami doon sa mga upuan na nasa hallway. Mag-usap kami. Tinanong ko siya kung anong hinahanap niya. Hindi siya sumasagot nung una. Tapos sabi niya, kailangan niya raw na ipasa ang itim bago siya mamatay. Anong itim? Tanong ko sa kanya. Baka raw hindi ako maniwala sa sasabihin niya. Nangako ako na makikinig ako sa kanya. Umamin si tatay. Sabi niya, may lahi daw siyang aswang. Hindi alam nung asawa niya ang lahi nila. Kaya nilayasan siya nung matuklasan ang sikreto niya. Sinundan niya sa syudad kaso hindi niya nga nahanap. Simula noon, dito na siya nanirahan. Nagbabaka sakaling mahanap pa rin yung asawa niya. Simula raw nang manirahan siya rito, puro mga alagang hayop lang ang kinakain niya. Ni minsan ay hindi raw siya sumubok na tumikim ng tao dahil alam niyang mahuhuli siya kalaunan. May itim na sisiw daw sa katawan niya. Pinamana lang ito sa kanya ng kanyang tatay. Ang mga itim na sisiw daw na ito ay may takdang panahon lang sa katawan ng isang tao. Kapag naabot na nito ang takdang panahon, ay papatayin na nito ang katawan na nagmamay-ari sa kanila. At lilipat na sa ibang katawan. Kaya raw naghahanap siya ng isang taong pwedeng pagpasahan niya ng itim na sisiw. Tinanong niya ako kung payag ba ako. Siyempre hindi ako pumayag. Pinapasok ko na siya sa loob. Habang naglalakad kami, sabi niya sa akin, mas mabuti raw siguro kung wala na lang siyang pagpapasahan ng sisiw. Nahiga si tatay at natulog. Sunod na pasok ko sa duty, sinalubong agad ako nung kasama kong nurse. Nasa elevator pa lang kami nun. Sabi niya, may ibabalita raw siyang nangyari habang off ko. Yung matanda raw na binabantayan ko, yung laging umaalis sa kama niya, namatay na. Nalungkot naman ako pagkarinig ko nun. Tapos may dinagdag pa siya. Habang sinusubukan daw nilang i-revive yung katawan, may lumabas daw na sisiw sa bibig ni tatay. Malaking itim na sisiw daw na sobrang baho ng amoy. Tumalon yun sa bintana at hindi na nila nahanap kung saan nagpunta. Si tatay nasa morgue na raw. Hinihintay pa na may mag-claim sa bangkay niya na kamag-anak. Na-realize ko na totoo nga yung sinasabi ni tatay. Aswang nga talaga siya. Iniisip ko, ano kayang nangyari doon sa sisiw? Nakahanap kaya siya ng bagong tao na mapapasukan? O baka namatay na lang kung saan? Mas okay sigurong isipin na namatay na lang ito. Kasi kung hindi, ibig sabihin ay may bagong aswang sa lugar namin. Sa ngayon naman Sir Neb ay wala akong nabalita ang biktima ng aswang. Sana lang ay tuluyan nang namatay yung sisiw. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon, lalo na po sa ating narrator. Ako po si Abe na taga Quezon. Share ko lang po sa inyo yung kababalaghang na experience ko noon. Sa pagkakatanda ko, year 2011 pa nung mangyari yun. Nagtatrabaho po ako noon sa isang electronics company sa Laguna at solong namumuhay. Naoperahan ako sa appendix noon sa isang private na ospital. Hindi ko lang alam kung gaano ako katagal inoperahan, basta pagkagising ko, nasa private room na ako. Inaantok pa ako nung magising ako kaya medyo hazy pa yung paningin ko. Pinilit kong idilat mabuti yung mga mata ko. Nakita ko yung isang may edad na nurse na nag-aayos ng swero ko. Tinanong ko siya kung pwede na ba akong kumain kasi nagugutom na talaga ako. Hindi niya ako sinagot kaya inulit ko yung pagtatanong ko. Pero hindi pa din siya sumagot.
Nakaramdam na ako ng inis noon kasi imposible namang hindi niya ako nadidinig. Sa pangatlong pagkakataon, inulit ko yung tanong ko. Pero sa halip, tumalikod siya at lumabas na ng kwarto. Bago pa ako makapag-react, unti-unti namang napikit uli yung mata ko sa sobrang antok. Madilim ang buong kwarto nang magising ako uli. Hindi ko alam kung brown out o sadyang hindi binuksan ng mga ilaw. Pambihira naman kako yung mga nurses. Alam na may pasyente dito, hindi man lang binuksan yung ilaw. Ang tanging liwanag lang na tumatanglaw sa kwarto yung galing sa poste sa labas dahil bahagyang nakabukas ang kurtina. Pinakiramdaman ko kung kaya kong umusod pataas para mapindot ko yung buzzer na nasa gilid. Makirot ang tahi ko pero kinaya ko naman. Pero nakailang pindot na ako ay wala pa ding nurse na pumapasok. Hindi lang inis kung hindi nagagalit na talaga ako noon. Anong klaseng ospital baka ako yun na pinababayaan lang ang pasyente nila tapos ang laki pa nila mag-charge. Nagpalipas pa ako ng ilang sandali at nung talagang walang pumapasok nagpasya na akong bumangon para lumabas. Hirap talaga ako dahil lipas na ang anesthesia at sobrang kirot na. Idagdag mo pa yung swero na bibit-bitin ko. Kaya dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumabas ng kwarto. Paglabas ko, malamlam din ang liwanag sa buong pasilyo. Maging sa nurse station at wala akong matanaw na tao sa paligid ni isa. Naramdaman ko kaagad na may hindi tamang nangyayari. Kaya nag-alangan ako kung lalapit ako sa nurse station. Sinubukan kong tumawag ng nurse. Malakas at paulit-ulit. Tinanong ko kung may tao ba doon. Pero nakakabiging katahimikan lang ang sumagot sa akin. Hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko noon. Malakas na ang kabog ng dibdib ko sa nararamdamang takot. Kahit lalaki ay imposibleng hindi kakabahan sa ganong hindi normal na eksena. Pero nilakasan ko ang loob ko. Habang paika-ikang humahakbang papunta sa nurse station ay nagtatanong ako kung may tao ba. Nang tuluyan akong makalapit ay bahagya akong nabuhayan ng loob dahil naaninag ko ang isang nurse na nakaupong nakatalikod sa akin. Napaisip ako kung bakit hinahayaan niyang ganun kadilim ang buong ward maging ang working area nila. Nasaan ang mga tao? Bakit mag-isa lang siya? At bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? At higit sa lahat, ay kung ano ba ang nangyayari. Iyon yung mga tinatanong ko sa kanya, kaya tinawag ko siya. Pero hindi pa din siya sumasagot. Doon na talaga nag-umpisang mga tog, ang mga tuhod ko. Pumakbang ako papasok sa loob ng station at nilapitan ko yung nurse. Hinawakan ko siya sa balikat pero hindi man lang siya tuminag. Iniikot ko yung swivel chair na kinauupuan niya para mapaharap sa akin. Nagulat ako nang makita kong siya yung nurse na nagsungit sa akin. Blanko at tila tulala ang ekspresyon ng mukha niya. Winasiwas ko ang palad ko sa tapat ng mukha niya pero hindi man lang siya kumurap. Maya-maya ay biglang may umagos na dugo mula sa ulo niya. Napaatras ako noon at takot na takot. Dali-dali akong umatras. Sumisigaw na ako sa takot hanggang sa mabangga ako sa trolley at natumba. Sumabit pa sa kanto nito ang pulso ko kaya nahiwa ako at nagkasugat. Yun ang huling natandaan at naramdaman ko bago ako nawala ng malay. Nagising ako dahil sa mga boses na nadinig ko at pagkirot ng sugat ko. Nung magmulat ako ng mata ay napasigaw ako sa takot nung makita ko yung nurse. Siya yung nagsungit sa akin at nakita ko sa nurse station na tulala at dumudugo ang ulo. Pero sa pagkakataong yun, mabait at nakangiti siya sa akin. Naging uneasy ako nung maalala ko yung nangyari. Kinuwento ko yun sa kanya pero hindi siya naniwala. Napaka-impossible daw nung sinasabi ko. Naka-generator daw ang buong ospital. Kumpleto daw sila sa nurse station at higit sa lahat ay noon lang daw ako nagising. Naalala ko yung sugat sa kamay ko at ipinakita ko yun sa kanya. Paano niya kako ipapaliwanag yun? Hindi na nakakibo ang nurse at sinabihan akong magpahinga na muna. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas,
hindi ko pa din maipaliwanag at mahanapan ng sagot ang kababalaghang yun na nangyari sa akin. Ako po si Nolan. Taga-Pateros po ako. Mula nang makapakinig ako sa channel na to, na-inspired akong ipadala dito yung nakakatakot na karanasan ko sa ospital. Hindi ko po makakalimutan yung pangyayaring yun. Na-confine yung bunso kong anak doon dahil sa dengue. Pangatlong gabi na namin sa pedia ward noon. Pagkatapos ma-inject ng nurse sa swero ni bunso yung antibiotic, ay ipinasya kong umidlip muna. Hindi pa ako katagalan noon na iidlip nang bigla akong maalimpungatan. Bigla kasi akong nilamig. Hindi naman aircon yung kwarto dahil nasa charity lang kami. Kaya nagtaka ako kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Tapos, nangangalisag yung balahibo ko sa batok at braso na hindi ko maintindihan. Sabi nila, pag ganun daw, may nakatabi sa yung multo. Hindi ako naniniwala doon kasi hindi ko pa naman nararanasan. Hindi mawala yung panlalamig ko noon at dahil hindi na ako makatulog, nagtimpla na lang ako ng kape at nagpasyang maglakad-lakad sa pasilyo. Paglabas ko ng pinto kamuntik pang mabuho sa katawan ko yung kapeng hawak ko. Nagulat kasi ako sa biglang pagsulpot ng isang batang lalaki. Nakasuot siya ng hospital gown at sa tansya ko mga 8 taon ng edad. Bit-bit niya sa isang kamay yung swero niya. Lampas hating gabi na noon kaya tinanong ko siya kung bakit nasa labas pa siya imbis na nagpapahinga. Maputla yung mukha ng bata at baka sa mukha niya na may iniindang sakit. Malungkot siyang sumagot sa akin na hinihintay niya daw kasi ang nanay niya. Sinabihan ko siya na hindi siya dapat nagpapalakad-lakad dahil dumudugo na ang swero niya. Pinayuhan ko siyang bumalik na at doon na lang sa ward niya hintayin ang nanay niya. Pagkatapos nun, napatingin ako sa nurse na bahagyang umubo. Nakatayo siya sa nurse station at nakatingin sa akin. Itinuro ko sa kanya yung bata para siya ang magpabalik sa ward at para maasikaso niya ang swero nitong dumudugo na. Pero pagtingin ko sa bata, ay wala na ito sa tabi ko. Takang-taka ako kung bakit ganoon siya kabilis na wala mga ilang hakbang pa ang layo ng pinto ng mga katabi naming ward. Nahiya naman akong silipin isa-isa ang mga yun dahil baka makaabala pa ako sa ibang pasyente. Nasundan pa ng ilang beses ang pagkakita ko dun sa bata tuwing alanganing oras ng gabi pero padaan-daan lang siya sa tapat ng ward namin. Hanggang isang madaling araw, mga 3:00 noon, nasa CR ako. Walang ibang tao doon kundi ako. Kasalukuyan akong jumijingle nang makarinig ako ng umiiyak, boses bata at nakakakilabot yung paraan ng pag-iyak. Pinakinggan ko pang mabuti dahil baka nagkakaringgan lang ako. Pero sigurado akong may umiiyak nga. Kaya mabilis kong tinapos ang pag-ihi at lumabas ng CR. Nagulat pa ako nung malabasan ko yung bata na nakita ko nung isang gabi. Nakaupong pasandal siya sa dingding habang hawak pa rin ang swero niya at siya yung umiiyak. Tinatawag niya ang nanay niya. Nakaramdam ako ng awa sa bata nung malaman kong hindi pa din pala bumabalik yung nanay niya. Hinaplos ko siya sa ulo at pilit pinapatahan. May dumaang isang nurse attendant. Tatawagin ko sana siya para ipaasikaso yung bata pero nagmamadali siya sa paglalakad at yung pagkakatingin niya sa akin, akala mo ba isa akong nakakatakot na bagay? Nainis ako doon pero hindi ko na lang pinansin. Bigla ko kasing naramdaman uli yung panlalamig at pagtayo ng balahibo ko. Kaya inaya ko nang tumayo yung bata. Iahatid ko kako siya sa ward niya tapos ay bibigyan ko siya ng pagkain. Sisigok-sigok na tumayo ang bata at nagpaakay naman sa akin habang pahid ang luha. Nung naglalakad na kami ay napatingin ako sa mga paa niyang nakaapak. Nakita ko na may red tag siya sa isang paa. Bigla ako natigilan. Pamilyar sa akin yun. Pilit kong inalala at nang rumihistor sa isip ko kung anong ibig sabihin ng bagay na yun, ay pinanlakihan ako ng ulo. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Naalala ko na sa morgue ako nakakita ng ganon. Dahil ang red tag na yun ay inilalagay sa paa ng isang taong namatay na. Nanlalamig at nanginginig na ang katawan ko noon kaya
hindi ko magawang humakbang. Nakikita ko sa sulok ng mata ko na nakatingala sa akin yung bata. Dahan-dahan ako nagbaba ng tingin sa kanya at nahigit ko ang paghinga ko nang makita ko ang maputla at agnas niyang muka. Hindi ko maipaliwanag yung takot na nararamdaman ko noon, pero nagawa kong pumikit at magdasal ng taimtim. Pagdilat ko ay wala na yung bata. Ang nandoon ay yung nurse na nakakita sa akin nung unang gabing makita ko yung bata. Sabi niya ay may third eye din daw siguro ako kagaya niya, kaya nakikita ko yung multo ng bata na may 2 taon nang patay. Iniwan daw nung nanay yung bata at hindi na binalikan, kaya siguro hindi matahimik ang kaluluwa nito at balik ng balik doon sa pag-asang babalikan pa siya ng nanay niya. Tawagin niyo na lang po akong Art, mga kapasta. Isa po akong nurse attendant sa isang ospital dito sa Mindoro. Matagal na po ako sa trabahong ito at marami na akong naging karanasan tungkol sa mga kababalaghan, at ito pong ibabahagi ko sa inyo. Iisa lang sa mga kakatuwang pangyayaring naranasan ko noon. Bilang isang nurse aide, isa sa mga gawain ko ay ang maghatid ng mga expired na pasyente sa morgue. Minsan, katulong din ako ng nurse sa pagbibigay ng post-mortem care sa kanila bago ko ihatid sa huling hantungan nila sa ospital. Madalas sa graveyard shift ako naka-assign. Paborito ako ng admin kaya hindi ako makareklamo. Syempre, alam naman natin na sa gabi common yung mga paglabas ng mga kung ano-anong entity sa paligid natin. Lalo na nga sa mga ospital kung saan sinasabi nilang nag-aagawan ng buhay at kamatayan. Di ayun nga po, isang gabi, isang malungkot na pangyayari na naman ang bumalot sa buong staff ng ospital dahil may nag-expired na naman kaming pasyente. Pero habang nire-revive siya ng mga doktor, napatuon ang pansin ko sa isang lalaking nakapantalon at hoodie na jacket na itim. Takip na takip sa ulo yung hoodie niya kaya hindi ko makita ang mukha niya. Nawirtuhan ako dahil sa ganoong lugar ay ganoon ang itsura niya. Hindi ko nga alam kung kamag-anak din ba siya, pero sasawayin ko na sana siya dahil nasa loob na siya ng kurtinang nakatabing sa kama nang biglang mag-flatline ang pasyente. Nanlumo kami ng mga doktor at nag-iiyakan naman ang pamilya. Pero yung lalaking nakaitim ay walang katinag-tinag. Ang isa pang pinagtataka ko, walang kumakausap o pumapansin sa kanya sa mga kamag-anak ng namatay na para bang hindi siya nakikita ng mga yun. Nang matapos ang pagpe-prepare, inilabas ko na ng ward yung namatay para ihatid sa morgue. Nasa 5th floor kami at nasa ground naman yung morgue kaya kailangan namin mag-elevator. Pagbukas ng pinto, may malamig na hanging dumaan sa tabi ko papasok sa loob para bang may nauna pa sa aming pumasok. Nung nasa loob na kami, hindi ko alam kung bakit nagtatayuan yung balahibo ko. May nararamdaman akong kakaiba kaya biniro ko yung patay. Sabi ko, nakamamatay niya lang, nagpaparamdam na siya agad. Kahit gaano na ako katagal sa serbisyo, hindi ko pa din maiwasang hindi makaramdam ng takot at hindi yata talaga ako masasanay. Para palakasin ang loob ko, dinaan ko sa pagsipol-sipol. Maya-maya, may napansin ako sa sulok ng mata ko na isang itim na bulto na nakatayo sa kabilang side ng stretcher. Lumakas ang kabog ng dibdib ko kasi alam kong 2 lang kami ng patay na nakasakay doon. Dahan-dahan kong nilingon yun at nakahinga ako ng maluwag nang wala naman akong nakita. Kinusot-kusot ko ang mata ko dahil baka nag-uulap lang kaya tingin ko ay may nakatayo. Pero nung mapatitig ako sa pinto ng elevator ay napahumindig ako nang malinaw kong makita mula doon ang refleksyon ng isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Siya yung nakita kong nakatayo sa ward habang nagko-code blue yung pasyente. Bigla akong tumingin sa kinatatayuan niya pero wala namang tao doon. Pagtingin ko ulit sa pinto, ay nandoon pa din ang refleksyon niya. Sa takot ay pinagpipindot ko ang boto ng elevator para bumukas na yon kahit wala pa kami sa ground. Kung bakit naman ayaw bumukas nun. Nung sa wakas ay bumukas ang pinto, dali-dali kong hinila yung stretcher at lakad takbo kami sa pasilyo papunta sa morgue.
Nasita nga ako nung nasalubong kong doktor at sinabihan akong dahan-dahan naman. Pagdating namin sa morgue takang-taka yung guard sa itsura ko. Nanginginig at nanlalamig kasi ako nun. Kinuwento ko nga sa kanya kaso tinawanan lang ako. Doon daw sa kasama kong patay hindi ako natakot. Pero doon sa reflection natakot ako. Ipinasok ko na yung patay sa loob at matapos ko siyang i-endorse sa embalmer lalabas na sana ako. Nang bigla akong mapahinto. Paano? Nakita ko na naman yung lalaking nakaitim na hoodie. Nakatayo siya sa tabi ng bangkay na inihatid ko. Sa pagkakataong yun nakaharap na siya sa akin at kitang kita ko na wala siyang mukha sa loob ng hoodie na yun. Nagkakandautal na itinuro ko siya sa embalmer pero tinawanan lang din ako dahil wala naman daw ibang tao doon kundi kaming dalawa. Nung mga sumunod na araw na may nag-expired na pasyente ay nagpapakita at sinasabayan ulit ako nung nakaitim na hoodie sa elevator habang inihahatid ko sa morgue yung mga nag-e-expired naming pasyente. Maraming pagkakataon na gusto ko nang bumigay sa sobrang takot pero nilalabanan ko lang. Doon ko na pagtagni-tagni na sa tuwing may namamatay kaming pasyente doon nagpapakita yung lalaking nakaitim na yon. Kaya naisip ko na hindi kaya siya si kamatayan. Magandang araw, ako si Obet. Nagtatrabaho ako bilang service crew sa isang fast food. Pero ang gusto ko lang ibahagi sa inyo ay ang naging karanasan ko sa isang ospital dito rin sa probinsya namin. Isang beses noon nang wala akong pasok sa trabaho ay kasama ako ni na Lola sa ospital kung saan dinala namin si Tito. May sakit kasi sa puso ang tito ko at ng araw na yon ay biglang nahirapan na lang siyang huminga. Si Tito at Lola na ang nag-alaga sa akin simula mawala ang mga magulang ko nang dahil sa aksidente. Ako po ang laging nagbabantay sa tito ko sa ospital sa gabi pagkagaling ko sa trabaho at si Lola naman sa umaga. Isang gabi noon, bago umuwi ang lola ko ay nagsabi muna ako sa kanya na bibili lang ako ng pagkain sa labas dahil pagkagaling sa trabaho ay hindi pa ako kumain at dumiretso na ako sa ospital. Tulog pa naman si Tito ng mga oras na yon pero nakakabit pa rin sa kanya ang oxygen. Nang lumabas ako ay nakita ko na nasa 10:00 ang oras sa malaking orasan sa hallway ng ospital. Nasa ikalawang palapag pa ang ward ng tito ko kaya dumaan pa ako sa hagdan para makababa. Nagsasama na ang pagkahilo ko sa gutom at sa mga gamot na naaamoy ko sa ospital. Pagkalabas ko ay medyo may mga tao pa naman. Dumiretso ako sa isang convenience store sa harapan. Medyo mahaba ang pila kaya natagalan ako sa pagbalik sa ospital. Matapos nun ay nagmadali na akong bumalik dahil baka hinahanap na ako ni Lola. Nang nasa loob na ako ng ospital ay malayo pa lang ako sa hagdan na aakyatan ko nang bigla akong nakita si Tito na naglalakad. Para akong naging estatwa sa kinatatayuan ko. Hindi na kasi halos nakakatayo ang tito ko at naka-oxygen pa. Kaya laking pagtataka ko nang makita ko siya na naglalakad. Sigurado ako na si Tito yon pero nang tinatawag ko siya ay hindi man lang siya lumilingon. Patuloy pa rin siya sa paglalakad. Marami na din siyang nalampasan ng mga kwarto doon. Nagulat na lang ako nang dumiretso sa kung saan nandoon ang morgue ng ospital. Nasa pinakadulong parte yon kaya nagtataka din ako kung bakit nalaman ng tito ko yon. Samantalang pagkadala namin sa kanya sa ospital ay hindi na siya lumabas ng kwarto niya. Pagkapasok po ng tito ko doon ay nawala na siya sa paningin ko. Sakto naman na may tumawag sa cellphone ko at si Lola yon. Garalgal ang boses niya na parang umiiyak. Tinanong niya kung nasaan ako at bumalik na daw ako sa kwarto dahil wala na ang tito ko. Hindi ako naniwala nung una. Sinabi ko kay Lola ko na nakita ko lang si Tito na naglalakad papunta sa morgue at sinusundan ko siya. Pinamadali na ako ng lola ko at baka kaluluwa na lang daw ng tito ko ang nakita ko. Lumakas ang kabugdang dibdib ko at nagmadali na akong umakyat papunta sa kwarto ni Tito. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang lola ko na umiiyak. Katabi ang nurse at doktor, nahihirapan daw huminga si Tito kahit may oxygen na. Hindi na kinaya ng puso niya kaya bumigay na rin ang katawan niya. Nakita ko si Tito na maputla na at wala nang ang buhay. Saka ako naniwala na baka kaluluwa na nga niya ang nakita ko na papunta ng morgue.
Kinausap ako ng lola ko, kaya raw baka nagpakita sa akin ang kaluluwa ng tito ko para magpaalam sa akin dahil wala ako sa tabi niya nang malagutan siya ng hininga. Niyakap ko ang tito ko at nagpasalamat din ako sa pamamagitan ng pagbulong sa kanya. Sabi ko, sana maging mapayapa ang paglalakbay niya kung saan man pupunta ang kaluluwa niya. Siya na rin kasi ang tumayong tatay ko nang maulila ako. Sinabihan ako ng lola ko na huwag akong malungkot. Isipin ko na lang daw na natapos na ang paghihirap ng tito ko sa sakit niya. Pero hindi ko maiwasan na hindi malungkot kasi hindi na namin siya makakasama. At hindi ko rin makalimutan yung pagpapakita niya. Ako po si Roxanne, isang nurse dito sa public hospital sa bayan namin. May kababalaghan po akong naranasan noong bago pa lang ako dito sa ospital. Isang buwan na ako nagtatrabaho nun sa ospital at panggabi ang duty ko, kaya medyo nakakainip. Malapit lang din pala ang bahay namin sa ospital, kaya nga nagpapasalamat ako na doon ako na-assign dahil hindi ko na kailangan magmadali sa pagpasok. Kahit lakarin ko lang ay walang problema. Kapag break time, paborito naming tambayan ng co-nurse ko ang rooftop. Bukod kasi sa tahimik ay mahangin sa itaas. Nakakasawa na rin kasi ang palagi kong naaamoy ang alkohol sa loob ng ospital. Noong una kong pag-akyat sa rooftop ay may nakilala akong babae. Nakasuot siya ng pang-ospital na damit ng mga pasyente. Kaya inakala ko talaga na pasyente lang siya doon. Pero ang suot niyang damit ay may mga bahid ng dugo. Hindi ko na pinansin yon dahil baka sabihin niya ay nakikialam ako. Hindi ko din naman siya madalas makita doon. Tuwing araw lang ng Biyernes at saktong 8:00 ng gabi ko siya nadadatnan sa rooftop at nagkakataong palagi na walang ibang umaakyat doon kung hindi ako lang. Nang minsang madatnan ko ulit siya sa rooftop ay nag-usisa na ako sa kanya kung bakit hindi siya nagpapalit ng damit. Ganong may mga bahid na ito ng dugo. May mga supply naman sa mga pasyente doon. Tanging pagngiti lang ang naisagot niya sa akin. Bagay na pinagtakhan ko din. Tinanong ko din siya kung ano bang ginagawa niya doon at tuwing Biyernes ko lang siya nakikita. Sinabi niya sa akin na may hinihintay daw siya. Nakakaawa ang mukha niya dahil bakas dito ang kalungkutan na para talagang sabik na siyang makita kung sino man yung hinihintay niya. Hindi ko na tinanong kung sino yun. Sinabihan ko na lang siya na magantay lang siya dahil baka may problema kaya hindi pa siya mapuntahan. Nauuna ako laging bumaba sa kanya dahil may duty pa ako. Nang akmang bababa na ako sa hagdan ay nakita ko sa sulok ng mata ko na umakyat sa railings ang babae at mukhang tatalon siya. Nasa ikalimang palapag pala ang rooftop. Nagmadali akong puntahan siya para pigilan pero parang may kung anong humadlang sa akin para pigilan siya sa pagtalon. Nahuli na ako at nakatalon na siya. Mabilis naman akong sumilip sa railings kung saan tumalon ang babae pero wala akong nakitang katawan. Kaya dali-dali akong bumaba para tiyakin kung nasaan ang babae. Sumigaw pa ako sa mga taong nandoon sa ibaba. Ang sabi ko ay may tumalon na babae mula sa rooftop pero hindi sila naniwala sa akin kahit ang guard mismo na naka-duty sa entrance ay walang nakitang nahulog na babae. Pero kitang-kita ko talaga ang pagtalon niya. Nasabi ko yun sa head nurse namin. Nalaman ko na may tumalon nga daw na babae doon sa rooftop pero 3 years ago na ang nakakaraan. May sakit daw sa kidney at na-confine sa ospital. Hinihintay niya palagi ang pagdalaw sa kanya ng boyfriend niya pero sa kasamaang palad ay nagkaroon na pala ng ibang girlfriend kaya hindi na dumadalaw sa ospital. At dahil sa sobrang sakit ng malaman niyang mula sa kamag-anak, minabuti niyang tumalon na lang sa rooftop at magpakamatay. Marahil ang nagpapakita sa akin tuwing aakyat ako sa rooftop ay ang kaluluwa ng babaeng tumalon at nagpakamatay. Kinikilabutan man ako, ay hindi na ako natakot sa nakita ko. Napalitan ng awa ang naramdaman ko noon. Tawagin niyo na lang po akong Onyo. Taga Velasquez Tondo ako. May ibabahagi ako sa inyong kwento. Nangyari ito noong kabataan ko pa. Medyo may edad na ako ngayon pero mahilig pa din sa mga kwentong kababalaghan.
Nagkasakit ng malubha noon ang lolo ko na nakatira sa liblib na probinsya ng Batangas. Tatay po yun ni mama. Kinailangan niyang makonfine at walang ibang pwedeng magbantay kundi ako. Kaya tutulman sa loob ko, wala na akong nagawa. Kasi wala akong maidadahilan dahil tambay lang ako nung mga panahon na yun. Kaya kinabukasan, bumiyahe na agad ako pa Batangas. Ayoko sana kasi nung panahon na yun Matatakutin pa talaga ako. Lalo pa, pagbabantayin ako dun sa ospital, itsura pa nga lang kasi nun, sobrang creepy na. Yun bang tipong anumang oras parang may lalabas na engkanto, maligno o multo. Liblib na kasi yung parting yun na kinatatayuan ng ospital. Mapuno ang kapaligiran at sa likod ay bakanting lote na matalahib, kaya lalong nagbibigay yun ng anyong nakakatakot. Pero hindi ko din kasi matiis ang lolo ko. Ako kasi ang paboritong apo niya. Di ayun na nga, nagsimula na ako magbantay kay lolo. Hindi ko alam, pero lagi talagang tumatayo ang balahibo ko kapag naglalakad ako sa pasilyo tuwing gabi. Partikular sa tapat ng linen room kung saan nakalagay yung mga sapin sa kama ng pasyente. Madilim sa bahaging yon kasi nakapatay ang ilaw, pero lagi namang bukas yung pinto at makikita doon yung bintana na lagi ding nakabukas. Tapos may puno sa tapat noon na napakalaki. Isang gabing galing ako sa CR. Pagdaan ko doon, hindi ko napigilang mapatingin. Sa sulok kasi ng mata ko, ay may nakita akong parang liwanag. Nung tignan ko ay nakita kong galing yun sa puno na nasa labas ng bintana. Para siyang maliit na ningas ng apoy na nagmumula sa sindi ng sigarilyo. Nang titigan ko, ay may nakita akong isang malaking itim na bulto. Hindi ko alam kung tao o ano. Nagtayuan ang balahibo ko at nagmamadaling bumalik sa kwarto ni lolo na nasa tapat lang ng nurse station. Sasabihin ko sana sa mga nurse na nandoon yung nakita ko, pero kasalukuyan silang may pinagkakaguluhan. Ayon sa nadinig ko, ay may naglagay na naman daw kasi ng dilaw na bulaklak doon sa mesa ng magandang nurse. Yun bang kung tawagin yellow bell? Biro nga ng isa, mukhang may misteryoso daw na manliligaw yung magandang nurse. Maraming beses pang naulit ang paglalagay ng dilaw na bulaklak doon. Lagi sa gabi lang kung kailan naka-duty yung nurse. Pero yung nurse hindi natutuwa o kinikilig, kundi natatakot doon sa misteryosong lalaking naglalagay noon sa mesa niya. Isang gabing abala ang lahat ng nurses at staff dahil may nagdedelikadong pasyente sa katabing kwarto ni lolo. Lumapit ako kay Nurse Ganda at humingi ng sapin sa kama. Dahil nga busy, sinabihan niya na kumuha na lang daw ako sa linen room. Natigilan ako. Paano ako papasok doon? Doon ko nga nakita yung itim na bulto na hindi ko alam kung ano. Pero kailangan na talagang mapalitan ng sapin ni lolo, kaya lakas loob na pumunta ako ng linen room. Nagpalingalinga pa ako bago pumasok pero wala talagang tao. Kaya pigil hiningang humakbang na ako papasok sa loob. Iniiwasan ko mapatingin sa bintana sa takot na baka makita ko ulit doon yung nilalang na yun. Nung kumukuha na ako, ay nagtayuan ang balahibo ko. Pakiramdam ko talaga may nagmamasid sa akin. Tapos nakakaamoy ako ng mabaho. Amoy asupre na hindi ko maintindihan. Sa pagmamadali ko, kung kailan hawak ko na ang sapin, ay saka naman nagbagsakan sa sahig ang iba pa. Kaya napilitan akong yumuko at damputin ang mga yon. Pagyuko ko ay may nahagip ang mata ko sa sulok ng kwarto. Isang pares ng malalaki at itim na paa. Mabalahibo ang mga binti nito. Kumabog agad yung dibdib ko. Dahan-dahan akong tumayo at sinundan ko ng tingin na ang may-ari ng mga paa ay tumambad sa akin ang isang nilalang na ubod ng itim at mabalahibo. Mapupula ang mga mata nito at may hawak na pumpon ng mga dilaw na bulaklak. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Pakiramdam ko po nagtayuan ang lahat ng balahibong meron ako sa katawan. Yung sigaw ko na yun ng malakas, sabay karipas ng takbo. Hinihingal at nanlalamig ako nang makabalik ako ng kwarto. Tiyempong nandoon yung nurse na maganda at noon ko naalala na yung dilaw na bulaklak na iniiwan sa mesa niya nung mahiwagang tagahanga niya, ganun din mismo yung hawak ng maitim na nilalang na nasa linen room.
Agad ko yung sinabi sa kanya. Ayaw pa sanang maniwala nung nurse pero sa nakita niyang takot sa mukha ko, nakumbinsi siya. Kaya nagpasama siya dun sa janitor. Pero tanging mga bulaklak na lang ang nandoon. Kapre ang nakita ko at siyang nagbibigay ng mga bulaklak sa nurse, ang sabi ng matandang janitor na yon. Matagal na daw yun doon. Noong tatay pa lang niya ang unang janitor doon, naikikwento na sa kanila pero noon lang daw uli lumabas. Siguro daw ay talagang nabighani ang kapre sa magandang nurse. Narinig ko noon na naghahanap sila ng isang magaling na albularyo para mapalayas ang kapre at matigil na ang pangangambala. Pero hindi ko na nalaman kung napalayas nila dahil ilang araw pa nakalabas na din si Lolo ng ospital. Ako po si Joel. May ikikwento po sana akong naging karanasan ko sa ospital noong 2020 nang minsang makonfine ang kapatid ko dahil sa appendix niya. Ako po ang nagbabantay sa kanya dahil nasa abroad po ang nanay ko ng mga panahong yon. Sa pangatlong palapag po ang kwarto ng kapatid ko sa pedia ward. 15 anyos po ang kapatid ko, kaya sa pedia pa rin siya. Mag-isang pasyente lang ang kapatid ko sa ward dahil kakaalis lang ng ibang pasyente doon. Natatandaan ko nung araw na yon, habang nanonood kami ng TV sa loob ng ward, ay may parang nagwawala at umiiyak na pasyente sa kabilang kwarto. Kahit bato ang dingding, ay naririnig pa din mula sa ward ng kapatid ko. Maya-maya lang din ay nawala na, kaya hindi na namin pinansin. Mga alas 7 na po ng gabi noon. Pagkatapos namin manood, ay pinakain ko na ng biskwit at gatas ang kapatid ko. Mga ganong pagkain lang muna ang pwede sa kanya dahil kaka-opera lang po ng appendix niya. Maya-maya pa ay nakarinig na naman kami ng sumisigaw sa kabilang kwarto na parang kumakatok pa gamit ang kung anong bagay. Nagtanong na din ang kapatid ko kung ano ba talaga yun. Hindi ko rin alam dahil sa tuwing nadadaanan ko ang kwartong yun ay palagi itong nakasarado at walang ilaw. Nang matapos na kumain ang kapatid ko, bumalik na naman ang ingay sa kabilang kwarto. Sa pagkakataong yun ay parang kakaiba na ang ingay. Kaya minabuti ko munang lumabas at tignan kung sino at ano ba talaga ang pinag-iingay niya. Dahil sigurado ako na kapag nagpatuloy pa din siya ay hindi makakapagpahinga ng maayos ang kapatid ko. Pagkalabas ko ay kinatok ko ang pinto kung saan nanggagaling ang ingay para sana kahit paano ay mapakiusapan. Pero nakalipas na ang ilang minuto ay wala pa ding lumalabas mula sa kwarto na yon. Nang pinihit ko ang doorknob ay nakalock naman, kaya nakaramdam na talaga ako ng pagkainis. Habang kumakatok pa rin ako ay may napadaan na matandang janitor ng ospital. Tinanong niya ako kung bakit ko daw kinakatok ang kwartong yon. Ang sagot ko naman ay papakiusapan ko sana ang pasyente sa kwartong yon na kung maaari ay huwag na masyadong maingay, lalo na't this oras na ng gabi dahil nagpapahinga na ang kapatid ko. Masyado na kasi nakakaabala sa ibang ward. Kinausap ako ng janitor ng mahinahon at pinakalma dahil sa pagkainis ko. Sinabi niya sa akin na wala na raw tao sa ward na yon. Bagay na hindi ko naman mapaniwalaan dahil palagi naming naririnig ang ingay sa kwartong yon lalo't this oras na ng gabi. Matagal na raw walang pasyenteng pumapasok doon at kung meron man ay agad silang nagpapalipat ng kwarto. May nagpapakita daw kasing babae na nakasuot pa ng hospital gown. Yun daw ang babaeng nagpakamatay sa kwartong yon. Mga ilang taon na rin ang nakalipas. May sakit daw kasi sa pag-iisip ang babae. Ayaw daw ng pamilya na madala sa mental hospital dahil naaawa sila. Kaya doon na lang nila dinala para obserbahan. Hanggang sa isang araw, nadatnan na lang daw ng pamilya niya na wala ng buhay ang babae. Nagbigti siya gamit ang lubid. Nabindisyon na naman rawan si Lid. Pero ewan kung bakit hindi talaga matahimik ang kaluluwa ron. Sobra akong kinilabutan sa kwento ng janitor. Kaya pala nang kinakatok ko ay wala ni isa mang lumabas doon. Hindi ko na sinabi pa sa kapatid ko ang dahilan ng mga ingay na yon dahil baka matakot lang siya at makaapekto yon sa pagpapagaling niya. Nag-request na lang ako sa doktor na kung maaari ay mailipat ng ward ang kapatid ko hanggang sa makalabas na siya ng ospital. Nailipat naman ang ward ang kapatid ko at naka-empake na rin ako.
Alicia po ang pangalan ko. Noong pandemic ko na-discover ang channel nyo. Dati na rin akong nakapag-submit ng kwento. Itong story na ito ay tungkol sa nangyari sa akin noong na-ospital si Papa. Before pandemic pa po ito. Nasa school ako noon nang tumawag si Mama. Sabi niya sa ospital daw ako dumiretso. Kinabahan na ako nun. Naisip ko baka yung kapatid ko ang sinugod sa ospital. Pagdating ko doon si Papa pala. Na mild stroke. Okay na rin naman siya nang abutan ko. Kumakain na nga ng apple na hinihiwa ni Mama. Kaso kailangan daw munang obserbahan si Papa ng mga ilang araw pa. Mako-confine siya doon for the meantime. Yung bunso kong kapatid iniwan namin sa bahay nila Lola. Kami ni Mama ang gabi-gabing nagbabantay doon sa ospital. Saglit lang akong umuwi sa bahay para magdala ng mga gamit namin ni Mama. Tapos diretsyo na sa ospital. Isang hating gabi, hindi ako makatulog. Nakailang baso kasi ako ng kape nung umaga. Sabi ko kay Mama, maglalakad-lakad muna ako sa labas. Hahanapin ko yung chapel at magdarasal ako. Tinanong ko yung guard. Sabi niya nasa labas daw ng ospital yung chapel. Hiwalay sa main building. Nagpaturo ako kung saan. Bumili muna ako ng kandila doon sa mga tindahan. Tapos ay dumiretso na ako sa chapel. Madilim yung pathway papunta doon. Malamlam yung mga ilaw. Hindi naman ako natakot nung time na yon. Kasi naisip ko, bahay yon ng Diyos. Imposibleng may mga kaluluwa o multo na gumagala doon. Bukas yung gate. Pumasok ako. Maliit lang yung space sa loob. 4 na hilera lang ng mga upuan ang nandoon. Walang tao. Nagsindi muna ako ng kandila sa altar. Tapos ay nagdasal. Mga 5 minuto siguro ang lumipas. May narinig akong mga yapak. Nakakapagtaka kasi hindi ko man lang narinig na bumukas yung maliit na gate papasok. Lumingon ako para tignan kung sino yung naglalakad. Sir Neb, may isang pare. Ang taas niya. Kulay brown yung sutana na suot niya. Tapos wala siyang ulo. Mabagal yung lakad niya. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig nang makita ko yon. Hindi ako nakagalaw kasi ano namang gagawin ko. Nilipat ko yung tingin sa altar. Iba na yung dinadasal ko. Sabi ko gusto ko lang makalabas ng chapel ng ligtas. Nung marating nung pugot na ulong pare yung altar, naglaho rin siya kalaunan. Naglakad ako palabas. Nanginginig pa yung tuhod ko. Nung makita ako ni Mama, sabi niya bakit daw ang putla ko. Kinuwento ko yung nangyari. Buti raw at nagdasal ako, kaya ligtas akong nakabalik. Mga 1 linggo nakauwi rin naman si Papa. Magaling na siya. Konting pahinga pa raw ang kailangan para maka-fully recover siya at bumalik ang kalusugan niya sa dati. Simula noon, parang nagka-trauma ako sa mga simbahan at chapel kapag gabi. Malapit pa naman yung bahay namin sa chapel. Kapag dumadaan ako, feeling ko laging may magpapakita sa aking paring pugot. Iniiwasan ko na lang at hindi na ako tumitingin.